Paano yumaman ang Singapore? Kung titingnan sa map, napakaliit ng Singapore. Isa itong maliit na island country sa Southeast Asia na nasa dulo ng Malay Peninsula sa pagitan ng Malaysia at Indonesia. Pero kahit maliit ang lupain nito, higit 6 na milyong tao ang nakatira rito ngayon. At pagdating sa economy, isa na ang Singapore sa pinakamayamang bansa sa mundo. Noong 2025, umabot sa humigit kumulang 6.1 million ang total population nito. Ang GDP per capita naman ay halos $100,000 bawat tao. Isa na ito sa pinakamataas sa mundo. Pero hindi ganito ang Singapore noon. Noong naging independent ito noong 1965, maliit na bansa lamang ito na halos walang natural resources. Wala itong malaking lupain para sa farming. Wala itong oil o malalaking mineral deposits. Kulang din ito sa sariling supply ng fresh water. Marami ang mahirap at problema rin ng unemployment at housing. Kaya malaking tanong noon kung kaya bang mabuhay ng Singapore bilang isang independent country. Para maintindihan kung paano ito yumaman, kailangang balikan kung bakit muna naging mahalaga ang maliit na isla na ito. Matagal nang may mga tao at trading activity sa lugar bago dumating ang Europeans. Pero malaking pagbabago ang nangyari noong 1819 nang dumating ang British official na si Stamford Raffles. Napansin ng Britain na napakaganda ng location ng Singapore para sa trade. Malapit ito sa Strait of Malacca, isa sa pinakamahalagang daanan ng mga barko sa mundo. Dumadaan dito ang maraming barkong naglalakbay sa pagitan ng East Asia, India, Middle East at Europe. Sa madaling salita, nasa magandang pwesto ang Singapore para maging hintuan at trading center ng mga barko. Ginawa ng British ang Singapore na free port, ibig sabihin, maaring magdala at magbenta ng maraming produkto rito nang walang mabibigat na trade taxes na karaniwan sa ibang ports. Dahil dito, mabilis na dumami ang mga merchant, worker at negosyanteng pumunta sa Singapore. May mga dumating mula China, India, Malay Peninsula, Europe at iba pang bahagi ng Asia. Habang lumalaki ang trade, lumalaki rin ang population. Unti-unting naging malaking port city ang dating maliit na settlement. Dahil sa migration, naging halo-halo rin ang population ng Singapore. Dumami ang ethnic Chinese, Malays at Indians. Hanggang ngayon makikita pa rin ang malaking epekto ng mga community na ito sa pagkain, wika, religion at culture ng Singapore. Sa loob ng maraming taon, naging bahagi ng British Empire ang Singapore. Pero noong World War II, biglang nagbago ang sitwasyon. Noong February 1942, nasakop ng Japan ang Singapore matapos talunin ng British forces. Malaking kahihiyan nito para sa Britain dahil itinuring noon ang Singapore bilang isang napakalakas na British military base sa Asia. Tumagal ang Japanese occupation hanggang 1945. Pagkatapos matalo ang Japan sa World War II, bumalik ang British. Pero iba na ang mundo pagkatapos ng digmaan. Humina na ang British Empire at lumalakas naman sa maraming colonies ang kagustuhang magkaroon ng sariling government. At ganito na nga ang nangyari sa Singapore. Pagsapit ng 1950s, unti-unting binigyan ng Britain ang Singapore ng mas malaking kontrol sa sarili nitong government. Noong 1959, nagkaroon ng malaking election sa ilalim ng bagong self-government system. Nanalo ang People's Action Party o PAP. Ang pangunahing leader nito ay si Lee Kuan Yew na naging unang Prime Minister ng Singapore. Isa si Lee Kuan Yew sa pinakamahalagang tao sa modern history ng Singapore. Pero noong una, hindi niya iniisip na magandang idea para sa Singapore na maging maliit at independent na bansa ng mag-isa. Para kay Lee, napakaliit ng Singapore. Wala itong natural resources at nakadepende ito sa trade. Naniniwala siyang mas magiging ligtas ang Singapore kung sasama ito sa Malaya. Isa itong mas malaking bansa na naging independent mula sa Britain noong 1957. Pagkatapos ng maraming negotiation, nabuo ang Malaysia noong September 16, 1963. Kasama rito ang Malaya, Sabah, Sarawak at Singapore. Akala ng mga leader ng Singapore na makakatulong ang pagsasama nila sa economy at security ng isla. Pero mabilis na nagkaroon ng problema. Magkaiba ang pananaw ng government ni Lee Kuan Yew sa Singapore at ng central government ng Malaysia. Isa sa pinakamalaking problema ay tungkol sa politics at relasyon ng iba't ibang ethnic groups. Chinese ang malaking majority ng population ng Singapore habang Malay naman ang majority sa buong Malaysia. Ang Malaysian government ay may mga policy na nagbibigay ng espesyal na tulong at proteksyon sa Malays at ibang indigenous groups. Ang PAP ni Lee Kuan Yew naman ay nagsusulong ng ideya ng Malaysian Malaysia kung saan gusto nilang magkaroon ng mas pantay na treatment sa lahat ng citizens anuman ang kanilang ethnicity. Dahil dito, lalong lumaki ang political conflict. Nagkaroon din ng problema sa economy.
hindi nagkasundo ang dalawang panig tungkol sa taxes, trade at kung paano paghahatian ng pera ng federal government. Noong 1964, lumala pa ang tensyon ng magkaroon ng violent racial riots sa Singapore. Habang tumatagal, mas naging mahirap para sa Singapore at Malaysian government na magkasundo. Sa huli naniwala si Malaysian Prime Minister Tunku Abdul Rahman na mas magiging delikado kung mananatili pa ang Singapore sa federasyon. Kaya gumawa ang Malaysian leadership ng isang napakabihirang desisyon. Sa halip na ang Singapore ang humingi ng independence, ang Malaysia mismo ang nagdesisyong alisin ang Singapore mula sa federasyon. Noong August 9, 1965, opisyal na humiwalay ang Singapore sa Malaysia at naging isang independent at sovereign country. Sa isang televised press conference noong araw na yon, naging emosyonal si Lee Kuan Yew habang pinag-uusapan ang paghihiwalay. Matagal niyang pinaniwalaan na mahalaga ang pagsasama ng Singapore at Malaysia para sa future ng kanilang mga tao. Pero wala nang ibang choice. Biglang naging isang maliit na independent country ang Singapore. Wala itong malaking military, wala itong natural resources. Kulang ito sa sariling tubig. Maliit ang domestic market nito at napapalibutan ito ng mas malalaking bansa. Kaya noong 1965 hindi pa alam ng Singapore kung magiging matagumpay ba ito o kung kaya nitong mabuhay ng mag-isa. Pero sa halip na maging pinakamalaking kahinaan nito, ang pagiging maliit, gagamitin ng bagong government ang magandang location, port, workers at international trade para gumawa ng isang economy na kakaiba sa halos lahat ng bansa sa Southeast Asia. At dito talaga nagsimula ang mabilis na pagbabago ng Singapore. Nang maging independent ang Singapore noong 1965, hindi agad naging maganda ang buhay. Marami pa ring walang trabaho, kulang ang maayos na bahay at maliit ang economy. Wala ring malaking natural resources ang bansa. Kailangan pa nitong kumuha ng malaking bahagi ng tubig mula Malaysia. Kaya ang pinakamalaking problema ng bagong government ay simple. Paano kikita ang isang maliit na bansa na halos walang sariling resources? Para kay Lee Kuan Yew at sa kanyang government, hindi nila kayang umasa sa farming, mining o oil tulad ng ibang bansa. Pero mayroon silang dalawang malaking advantage. Una, maganda ang location ng Singapore dahil nasa isa ito sa pinakamahalagang shipping routes sa mundo. Pangalawa, mayroon itong maraming tao na maaaring turuan at bigyan ng trabaho. Kaya pinili ng Singapore na buksan ang economy nito sa buong mundo. Sa halip na gumawa lamang ng produkto para sa sariling maliit na population, gusto nilang magdala ng malalaking foreign companies sa Singapore. Ang mga kumpanyang ito ang magtatayo ng factories, magdadala ng pera at technology at magbibigay ng trabaho sa mga Singaporean. May government agency nang ginawa para dito noong 1961. Tinawag itong Economic Development Board o EDB. Trabaho nitong humanap ng companies mula sa ibang bansa at kumbinsihin silang mag-invest sa Singapore. Pagkatapos ng independence, lalo itong naging mahalaga. Nagpadala ang Singapore ng mga tao sa United States, Europe at Japan para direktang kausapin ang malalaking kumpanya. Ginawa rin ng government ang Jurong, isang bahagi ng Western Singapore, bilang malaking industrial area. Nagtayo rito ng roads, factories, power supply at iba pang kailangan ng mga negosyo. Sa simula, simple muna ang maraming trabaho. May factories na gumagawa ng damit, laruan at iba pang produkto na nangangailangan ng maraming workers. Mahalaga ito dahil kailangang mabigyan agad ng trabaho ang maraming Singaporean. Pagkatapos ay nagsimulang dumating ang mas malalaking international companies. Noong 1968, isa sa malalaking naging tagumpay ng Singapore ang pagpasok ng American Electronics Company na National Semiconductor. Sinundan ito ng iba pang electronics companies. Unti-unting lumipat ang Singapore mula sa simpleng manufacturing patungo sa mas advanced at mas mataas ang bayad na trabaho. Pero para manatili ang mga kumpanya, kailangan ding ipakita ng Singapore na stable at maayos itong lugar para magnegosyo. Kaya naging mahigpit ang government sa corruption. Pinalakas ang Corrupt Practices Investigation Bureau o CPIB, ang agency na nag-iimbestiga sa corruption. Mas mahigpit ang batas at mas malaki ang posibilidad na maparusahan ang government official na tatanggap ng suhol. Kasabay nito, binigyan din ng magandang sahod ang maraming matataas na government officials. Ang idea ay gawing mas mahirap tuksuhin ng malaking suhol ang mga taong namamahala sa bansa. Sa paglipas ng panahon, naging kilala ang Singapore bilang isa sa mga bansang mababa ang korupsyon. Mahigpit din ang Singapore pagdating sa batas at public order. Kontrolado ang strikes at may malinaw na rules para sa mga labor dispute o problema sa pagitan ng workers at companies. Sa halip na laging magbanggaan ng workers at employers, gumawa ang government ng sistema kung saan kasama sa pag-uusap ang government, companies at labor unions. Pero may kapalit ang ganitong sistema.
Simula nang maging independent ang Singapore, ang People's Action Party o PAP na ang palaging pinakamalakas na political party. May mahihigpit na batas sa protests at public gatherings at matagal nang pinupuna ng human rights groups ang ilang batas at restrictions sa bansa. Mahigpit din ang Singapore sa crime at illegal drugs. Hanggang ngayon mayroon itong death penalty para sa ilang malulubhang krimen, kabilang ang ilang drug trafficking cases. Maraming international human rights organizations ang kumukontra rito, habang sinasabi naman ng Singapore government na bahagi ito ng kanilang paraan para pigilan ang malalaking drug crimes. Pero hindi lang pag-akit sa foreign companies ang ginawa ng government. Alam ni Lee Kuan Yew na kung gusto niyang maging stable ang bagong bansa, kailangan ding gumanda ang buhay ng ordinaryong Singaporean. Isa sa pinakamalaking problema noon ang housing. Maraming pamilya ang nakatira sa masisikip at hindi maayos na bahay. Kaya noong 1960, ginawa ang Housing and Development Board o HDB. Mabilis na nagtayo ang HDB ng malalaking apartment buildings. Hindi lamang bahay ang ginagawa nila. Gumagawa sila ng buong communities na may schools, markets, parks, clinics, roads at kalaunan ay public transport. Sa halip na manatiling renters habang buhay ang maraming pamilya, gusto rin ng government na maging homeowners ang mga Singaporean. May mahalagang dahilan dito. Kapag may sariling bahay ang isang pamilya, mas ramdam nilang may bahagi sila sa future ng bansa. Kapag may sariling bahay ang mga tao, mas gusto nilang manatiling maayos at stable ang bansa. Kaya nagbenta ang government ng maraming HDB flats na pwedeng gamitin ng pamilya ng hanggang 99 years. Pero paano makakabili ng bahay ang ordinaryong worker? Dito pumasok ang Central Provident Fund o CPF. Ang CPF ay isang mandatory saving system. Bawat buwan, may bahagi ng sahod ng worker at contribution ng employer na napupunta sa personal CPF account ng worker. Para itong savings na maaring gamitin para sa retirement, healthcare at iba pang importanteng pangangailangan. Noong 1968, pinayagan ng mga Singaporean na gamitin ang kanilang CPF savings para bumili ng HDB flat. Maari itong gamitin sa down payment at sa pagbabayad ng housing loan. Dahil dito, mas maraming ordinaryong pamilya ang nagkaroon ng pagkakataong magkaroon ng sariling bahay. May isa pang problema na gustong ayusin ng public housing. Halo-halo ang population ng Singapore. May Chinese, Malay, Indian at iba pang communities. At sariwa pa noon ang alaala ng racial riots noong 1964. Ayaw ng government na magkaroon ng malalaking neighborhood kung saan isang ethnic group lamang ang halos nakatira. Kaya noong 1989 ginawa ang Ethnic Integration Policy. May limit kung gaano karaming pamilya mula sa isang ethnic group ang maaring manirahan sa isang HDB block o neighborhood. Layunin nito na hindi magkahiwa-hiwalay ang Chinese, Malay at Indian communities at masanay silang manirahan ng magkakasama. Hindi perpekto ang sistema at mayroon din itong mga kritiko. Pero malaki ang naging epekto ng HDB sa buhay ng Singapore. Ngayon mahigit 1.25 million HDB flats na ang naitayo. Halos 80% ng resident population ng Singapore ang nakatira sa HDB housing. At humigit kumulang 90% ng mga pamilyang nakatira rito ang may ownership sa kanilang bahay. Pero alam ng Singapore na walang saysay ang magandang bahay kung mahina naman ang education ng population. Dahil wala silang oil, gas o malaking lupain, tao ang pinakamahalagang resource ng Singapore. Kaya malaki ang inilagay nilang pera sa schools at training. Tinuruan ng mga estudyante ng English dahil ito ang pangunahing language ng international business habang pinanatili rin ang pag-aaral ng kanilang mother tongue tulad ng Mandarin, Malay at Tamil. Habang nagbabago ang economy, nagbago rin ang skills na itinuturo. Noong una, kailangan ng maraming factory workers. Nang dumating ang electronics at engineering companies, kailangan naman ng mas maraming technician at engineer. Nang maging financial at technology hub ang Singapore, lalo nilang pinalakas ang universities at advanced training. Simple ang strategy. Kung walang natural resources ang bansa, kailangan gawing valuable ang skills at kaalaman ng mga tao. Ganito rin ang ginawa sa healthcare at public infrastructure. Pinalawak ang hospitals, clinics, sanitation, clean water system at public health programs. Kasabay nito, maingat na pinlano ang bagong housing towns para malapit ang mga tao sa schools, shops, healthcare at public transport. At habang lumalaki ang population at economy, naging malaking problema rin ng traffic. Hindi pwedeng hayaan ng maliit na Singapore na mapuno ng private cars ang mga kalsada. Kaya nag-invest ng malaki ang government sa buses at rail system. Noong 1980s, binuksan ng MRT o Mass Rapid Transit.
Kalaunan, patuloy itong pinalawak para ikonekta ang mga residential towns sa business districts at iba pang bahagi ng Singapore. Kaya kapag may bagong HDB community, hindi lamang apartment buildings ang iniisip. Kasama sa plano ang transport, schools, shops, parks at iba pang kailangan ng mga residente. Dito makikita kung bakit hindi isang policy lamang ang dahilan ng pag-unlad ng Singapore. Magkakakonekta ang lahat. Nagdala ng foreign companies para gumawa ng trabaho. Nagpatayo ng housing para magkaroon ng maayos na tirahan ng workers. Ginamit ang CPF para tulungan silang magkaroon ng bahay at savings. Pinalakas ang education para magkaroon ng skilled workers. Gumawa ng maayos na transport para mabilis silang makarating sa trabaho at hinigpitan ng corruption at public administration para magkaroon ng tiwala ang mga negosyo sa government. Sa loob ng ilang dekada, unti-unting gumana ang kombinasyong ito. Mahalaga rin sa Singapore ang maayos na transport system. Dahil maliit ang bansa at limitado ang espasyo sa kalsada, sadyang kinokontrol ng government ang dami ng sasakyan. Bago makapagmay-ari ng bagong sasakyan, kailangan munang kumuha ng Certificate of Entitlement o COE. Karapatan itong gumamit ng sasakyan sa loob ng 10 years at kadalasan ay napakamahal nito. Dahil dito, mas kaunti ang private cars at mas maraming tao ang gumagamit ng train at bus. Patuloy ding pinalalawak ang MRT network. Target ng Singapore na pagsapit ng early 2030s, 8 out of 10 households ay nasa loob lamang ng 10-minute walk mula sa isang train station. Pero hindi lamang mabilis na pagbiyahe ng mga tao ang mahalaga sa Singapore. Mas malaking dahilan ng tagumpay nito ang mabilis na paggalaw ng pera at mga produkto. Noong 1968 sinimulan ng Singapore ang Asian dollar market. Nakatulong ito para makapasok ang mas maraming international banks at financial companies. Habang lumalaki ang international trade sa Asia, unti-unti ring naging malaking financial center ang Singapore. Kasabay nito, patuloy nilang ginamit ang pinakamalaking natural advantage ng bansa, ang location nito. Nasa tabi ng Strait of Malacca ang Singapore, isa sa pinakamahalagang sea routes sa mundo. Maraming barkong nagdadala ng produkto sa pagitan ng East Asia, Middle East at Europe ang dumadaan malapit dito. Kaya ginawa ng Singapore ang sarili nitong port bilang pangunahing hintuan ng international shipping. May isang importanteng trabaho ang Singapore Port na tinatawag na transshipment. Simple lang ito. Halimbawa, may container na galing China at papunta sa ibang bansa. Maari muna itong dalhin sa Singapore, ilipat sa ibang barko at saka ipagpatuloy ang biyahe. Napakalaki ng negosyong ito. Noong 2024, humawak ang Singapore ng mahigit 41 million container units. Humigit kumulang 90% nito ay transshipment cargo, kaya nananatili itong pinakamalaking container transshipment hub sa mundo. Hindi rin sila tumigil sa shipping. Napansin ng government na ang magandang location ng Singapore ay maaari ring gamitin para sa air travel. Maraming flights sa pagitan ng Europe, Asia, Australia at iba pang bahagi ng mundo ang maaring dumaan sa Singapore. Kaya nagtayo sila ng malaking bagong airport. Noong 1981 binuksan ang Changi Airport. Dinisenyo ito hindi lamang bilang lugar kung saan sasakay ng eroplano ang mga tao, kundi bilang malaking international hub kung saan maaring magpalit ng flight ang mga pasahero at maglipat ng air cargo. Habang lumalaki ang Changi at Singapore Port, mas naging attractive ang bansa sa international companies. Madaling magdala ng workers, produkto, equipment at supplies papasok at palabas ng Singapore. Pero may isa pang industriya na maaring nakakagulat para sa bansang walang sariling oil. Naging malaking oil refining at trading center ang Singapore. Walang malaking oil reserves ang bansa at kailangan nitong mag-import ng crude oil. Pero sa halip na tingnan iyon bilang simpleng problema, nagtayo ang Singapore ng malalaking refinery at petrochemical facilities. Dinadala rito ang crude oil mula sa ibang bansa, pinoproseso at ginagawang diesel, jet fuel, marine fuel, chemicals at iba pang produkto bago muling ibenta sa international market. Malaking bahagi ng industriya ay nasa Jurong Island, isang malaking industrial area, kung saan magkakalapit ang mga refinery at chemical companies. Mahigit 100 global energy at chemical companies ang may operasyon doon. Malaking advantage rin na napakaraming barko ang dumadaan sa Singapore. Kailangan ng mga barkong ito ng fuel, kaya naging napakalaking bunkering hub ang Singapore. Ang bunkering ay simpleng paglalagay ng fuel sa barko, parang gas station para sa malalaking ship. Noong 2024, halos 55 million tons ng marine fuel ang naibenta sa Singapore, kaya nanatili itong pinakamalaking bunkering port sa mundo. Kaya kahit walang sariling oil ang Singapore, kumikita ito sa pag-import, pagproseso, pag-trade at pagbebenta ng oil products.
Ito ang isa sa pinakamagandang halimbawa kung paano ginagamit ng Singapore ang location at infrastructure para gumawa ng negosyo mula sa resources na wala naman mismo sa bansa. Habang yumayaman ng Singapore, nagbago rin ang klase ng mga trabahong gusto nitong dalhin. Noong una, malaking tulong ang factories na nangangailangan ng maraming ordinaryong workers. Pero habang tumataas ang sweldo, mas mahirap nang makipag-compete sa mga bansang mas mura ang labor. Kaya unti-unting lumipat ang Singapore sa mas advanced na industriya. Lumaki ang semiconductor at electronics manufacturing. Dumami ang pharmaceutical companies, engineering firms, financial institutions, technology companies, at regional headquarters ng malalaking international corporations. Dito naging mahalaga ang matagal nilang investment sa education. Dahil mas skilled ang workers, mas kaya nilang gumawa ng mas komplikado at mas mahal na produkto at serbisyo. At patuloy itong naghahatak ng foreign investment. Ayon sa Singapore Department of Statistics, umabot sa mahigit 3 trillion Singapore dollars ang stock ng foreign direct investment sa corporate sector ng bansa noong end of 2024. Ibig sabihin, napakalaking halaga ng pera mula sa international companies ang nakalagay sa Singapore dahil ginagamit nila itong base para sa negosyo sa Asia. Pero hindi lamang private companies ang nag-i-invest. Habang lumalaki ang yaman ng bansa, gumawa rin ang Singapore government ng paraan para i-invest ang bahagi ng national wealth para sa future. Isa sa pinakamahalaga rito ang Temasek, isa itong investment company na pag-aari ng Singapore government. Nag-i-invest ito sa maraming kumpanya at industriya sa Singapore at sa ibang bansa. Pagsapit ng March 31, 2026, umabot sa about 518 billion Singapore dollars ang net portfolio value ng Temasek. Meron ding GIC na ginawa noong 1981 para i-invest ang foreign reserves ng Singapore sa iba't ibang assets sa buong mundo. Hindi inilalabas ng GIC ang eksaktong kabuuang halaga ng perang hawak nito, pero isa ito sa pinakamalalaking investment organizations ng ganitong uri sa mundo. Ang trabaho nito ay protektahan at palaguin ang reserves ng Singapore para magamit ng bansa sa mahabang panahon. Mahalagang hindi pagsamahin ang lahat ng pondong ito na parang iisang malaking bank account. Magkaiba ang trabaho ng Temasek, GIC at CPF. Ang CPF ay pangunahing saving system para sa retirement, housing at healthcare ng workers, habang ang Temasek at GIC ay may hiwalay na tungkulin sa pag-i-invest ng national assets at reserves. Dito makikita kung bakit hindi lang isang bagay ang dahilan kung bakit yumaman ang Singapore. Hindi lamang dahil maganda ang location nito. Maraming lugar sa mundo ang maganda rin ang location pero hindi naging Singapore. Ang ginawa ng bansa ay gamitin ang location nito kasabay ng mahusay na port, airport, public transport, skilled workers, stable government, business-friendly policies, at malaking investment sa infrastructure. Kapag dumating ang isang international company sa Singapore, may port para sa produkto nito, airport para sa workers at executives, trained employees, maayos na roads at trains, financial system, at government agencies na nakatutok sa negosyo. Kaya bawat bagong industriya ay nakakatulong sa iba. Ang port ay tumutulong sa manufacturing. Ang manufacturing ay tumutulong sa trade. Ang trade ay tumutulong sa banking. Ang airport ay tumutulong sa regional headquarters at tourism. Ang edukasyon naman ay nagbibigay ng workers para sa lahat ng ito. At ang perang kinikita ng bansa ay muling ini-invest sa infrastructure, tao at reserves para sa future. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang manufacturing at shipping ang nagpayaman sa Singapore. Lumaki rin ng husto ang finance industry nito. Matagal na itong nakikipag-compete sa Hong Kong bilang pangunahing financial center ng Asia. Pero sa mga nakaraang taon, mas maraming international investors at wealth managers ang naglagay ng pera sa Singapore. Pagsapit ng 2024, umabot sa mahigit 6 na trilyong Singapore dollars ang assets under management sa bansa. Ibig sabihin, napakalaking halaga ng pera mula sa buong mundo ang pinamamahalaan ng mga financial company na nakabase sa Singapore. Malaking tulong din ang paggamit ng English. Kahit maraming Chinese, Malay, Indian at iba pang community sa Singapore, English ang pangunahing language sa government, education at international business. Dahil dito, mas madaling makipagtrabaho ang mga Singaporean sa companies mula United States, Europe at iba pang bahagi ng mundo. Pero habang lumalaki ang yaman ng Singapore, hindi nawawala ang isang problemang kasama na nito mula pa noong independence. Maliit ang bansa at limitado ang sariling resources. Isa sa pinakamahalaga ay tubig. Hanggang ngayon may malaking water agreement ang Singapore sa Malaysia.
Sa ilalim ng agreement na nilagdaan noong 1962, maaring kumuha ang Singapore ng hanggang 250 million gallons ng raw water bawat araw mula sa Johor River sa Malaysia. Matatapos ang agreement na ito noong 2061. Dahil ayaw ng Singapore na umasa lamang sa ibang bansa, gumawa ito ng ibang paraan para makakuha ng tubig. Kinukolekta nito ang rainwater, gumagawa ng desalinated water mula sa dagat, at gumagamit ng NEWater, malinis na tubig na galing sa wastewater na dumaan sa napakahigpit na treatment. Sa future, inaasahan ng Singapore na mas malaking bahagi ng pangangailangan nito sa tubig ay manggagaling sa NEWater at desalination. Ang pagiging maliit at dependent sa ibang bansa ang isa rin sa dahilan kung bakit seryoso ang Singapore sa national defense. Mula 1967, mayroon itong national service. Karamihan sa mga lalaking Singaporean ay kailangang dumaan sa full-time military service. Pagkatapos nito, maaari pa silang tawagin bilang reservists kung magkaroon ng national emergency. Simple ang dahilan, napakaliit ng permanent population ng Singapore kumpara sa Malaysia at Indonesia. Kaya kailangan nitong magkaroon ng malaking pool ng trained citizens na maaring tumulong sa defense kung kinakailangan. Malaki rin ang ginagastos ng Singapore sa modern military equipment. May advanced fighter aircraft, warships, submarines, air defense systems, at armored vehicles ang Singapore Armed Forces. Bumili rin ito ng 20 F-35 fighter jets mula sa United States at ang unang aircraft ay inaasahang ma-deliver sa late 2026. Pero ang pangunahing defense strategy ng Singapore ay hindi naghahanap ng digmaan. Ayon mismo sa Ministry of Defense, nakabasa ito sa dalawang bagay, deterrence at diplomacy. Ang deterrence ay simple lang, gawing sapat na malakas ang military para isipin muna ng mabuti ng ibang bansa bago subukang umatake. Ang diplomacy naman ay pagpapanatili ng magandang relasyon sa ibang bansa para hindi na umabot sa conflict. At dito papasok ang isa sa pinakamalaking challenge ng Singapore ngayon, ang relasyon nito sa United States at China. Napakahalaga ng parehong bansa sa Singapore. Ang United States ang pinakamalaking foreign investor nito at libu-libong American companies ang may operasyon sa Singapore. Malapit din ang military relationship ng dalawang bansa. Kahit hindi formal military ally ng Amerika ang Singapore, napakahalaga rin ng China. Isa ito sa pinakamalaking trading partners ng Singapore at napakalaki ng business relationship ng dalawang bansa. Kasabay nito, maraming Chinese companies ang gumagamit din ng Singapore bilang regional base. Kaya ayaw ng Singapore na basta pumili lamang ng isang panig. May malinaw itong One China policy pero pinapanatili rin nito ang malapit na economic at security relationship sa United States. Sinisikap ng Singapore na gumawa ng sariling desisyon base sa kung ano ang makakabuti sa bansa, hindi dahil pinipilit ito ng Washington o Beijing. Pero habang lumalala ang competition ng United States at China, mas nagiging mahirap ang ganitong balance. Kung magkaroon ng malaking conflict sa Asia, lalo na tungkol sa Taiwan, maaring magkaroon ng pressure sa Singapore mula sa dalawang panig. Problema iyon dahil ang buong tagumpay ng Singapore ay nakadepende sa isang mundo kung saan malayang nakakabiyahe ang mga barko. Bukas ang international trade, gumagalaw ang pera sa pagitan ng mga bansa at ligtas ang mga kumpanya na mag-invest. Kapag nahati ang global economy sa magkakalabang grupo ng United States at China, maaring mahirapan ang Singapore na manatiling nasa gitna. Maging ang sariling leadership ng Singapore ay nagsasabing lumalaki ang panganib na mahati ang world economy sa dalawang magkahiwalay na system na nakasentro sa Amerika at China. At dito makikita kung bakit kakaiba ang kwento ng Singapore. Noong 1965, isa itong maliit na bansang hindi sigurado kung kaya nitong mabuhay ng mag-isa. Wala itong oil, maliit ang lupain, kulang ang sariling tubig, maliit ang population. Pero ginamit nito ang mga bagay na mayroon ito. Ginamit ang magandang location para sa shipping, ginawang world-class ang port at airport, nagdala ng foreign companies para magkaroon ng trabaho, pinalakas ang education para tumaas ang skills ng workers, nagpatayo ng public housing at transport, hinigpita ng corruption, nag-invest sa finance, technology, manufacturing at national defense. At higit sa lahat, paulit-ulit nitong binago ang strategy habang nagbabago ang mundo. Kaya ang pinakamahalagang dahilan kung bakit yumaman ang Singapore ay hindi dahil nakahanap ito ng isang secret formula. Ang tunay na ginawa nito ay gamitin ng maayos ang kakaunting bagay na mayroon ito. Pero ang parehong bagay na nagpayaman sa Singapore, global trade, international investment at koneksyon sa buong mundo, ang maaari ring maging pinakamalaking problema nito sa future.
Kaya pagkatapos ng halos 60 years ng napakabilis na pag-unlad, ang susunod na malaking tanong para sa Singapore ay hindi na kung kaya nitong yumaman. Ang tanong ngayon ay kung kaya nitong manatiling matagumpay sa isang mundong mas nahahati, mas tensyonado at mas mahirap hulaan kaysa noong nagsimula ang pag-angat nito.